Nako, eto na nga mga sangkay. Ang bansang Amerika at China, nagkakaroon po ngayon na ng digmaan o tinatawag po ito na trade war. Nako, palala po ito ng palala mga sangkay. Ano kaya ang susunod na mangyayari? So, pandaigdigang balita po tayo ngayon, mga sangkay. Anyway, magandang oras po sa inyong lahat. Ako muli ito sa Sangkay Dyan nagbabalik. Pandaigdigang balita tayo at ito nga po mga sangkay. China versus America. Meron po ngayong nagaganap mga sangkay na trade war. Ito ay digmaan. Legit na digmaan mga sangkay. Kasi dati, di ba, ang akala po natin yung digmaan isa lang dati mga sangkay, di ba? Pagdating lamang po sa weapon to weapon, di ba? Pero ito ngayon mga sangkay, sa panahon natin ngayon, mayroon na rin pong ibang klaseng digmaan. Ito po ay ang tinatawag na trade war na kung saan naglalaban ang dalawang bansa para po pabagsakin yung ekonomiya nila. Ngayon, ito po ang nangyayari ngayon sa China at Amerika. At ito mga sangkay, pag-uusapan po natin dahil matindi po ang nangyayari. At kapag hindi po ito matigil, baka umantong po ito sa World War III. Kasi manghiganting bansa po ito, mga sangkay. Pag-usapan po natin yan, pero bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.47 million subscribers na. Road to 2 million. Kung gusto nyo mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, ang gawin nyo lamang po, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood, syempre sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Ngayon, ito mga sangkay. China versus US. Nangaraan kasi mga sangkay, ang Amerika, di ba naalala nyo, napag-usapan po natin dito na nagpapataw po ng mataas na taripa ang US. Halimbawa na lang, yung mga produkto na galing sa ibang bansa, papasok sa Amerika, ang gagawin nila, tataasan namin yung taripa niyan. Halimbawa, medyo may problema kayong dalawang bansa. Okay, sabihin ni Trump, 40% ang ipapataw naming taripa para dyan. O kaya 30%. So, ngayon mga sangkay, imagine niyo kung gaano katindi yun sa isang negosyante. Talagang mahihirapan po sila. Kaya, halimbawa, nagsusupply po sila doon ng cotton, di ba? Kung susupply sila sa US ng mga sinulid o di kaya kung ano mga produkto, may hirapan po sila. So magdidesisyon sila na wag na lang, hindi na kami makakapag-provide dyan. Sobrang mahal. Hindi na namin kaya. Ganoon ang nangyayari ngayon. Actually, ang sinisisi nga po nila dito si Elon Musk, kaya nga yung US ngayon, nagkakaroon po ng gulo. Yung mga Democrat supporters, nagrarally. Kasi ito na daw po ang nangyayari, yung trade war mga sangkay, nagkokos po ng chaos sa kanilang bansa, tapos marami daw pong nawawalan ng trabaho. Ngayon, ito po mga sangkay, panuorin natin. Rumesbak ang China gamit ang buwelta nito ng taripa laban sa Estados Unidos. Ayan na, gumanti na ang China. So ang tanong dito, magkano ang taripa na pinataw ng China sa US? Ito ay matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump at tinatawag nitong reciprocal tariffs sa halos lahat ng mga bansang nagpapasok ng mga produkto sa Amerika. Narito pa report ni Net25 correspondent Anjay de Guzman. Matindi ang buwelta ng China laban sa taripa ng US noong Biyernes Yan na nga po. gamit ang sarili nitong countermeasures. Ayon sa Beijing, 34% ang ipapataw nitong taripa sa lahat ng US goods. Nako, 34%. My goodness. Ang laki nun. So, ano ba yan, sangkay? Ano bang klaseng, ano ba pinag-uusapan natin? Anong gera yan? Guys, yung mga produkto from bansang Amerika going to China, pinatawan ng China ng 34%. Tama ba? 34% na taripa. Ibig sabihin, pag pumasok yan doon, ang laki po ng ibabayad ng mga negosyante. 34% sa bawat produkto na papasok sa kanila. E di, ang laki ng kita ng China, mga sangkay. So, alam nyo yung mahihirapan po talaga dito? Mga negosyante, both side, mga Chinese and mga Amerikano.
ang pagkakaalam ko, ito ang pagkakaalam ko. Ang pinakamaraming investor doon po sa China, Amerika. So, hindi ko po alam mga sangkay kung ano mangyayari din sa US once na itong mga negosyante from US magkalasan. Alam nyo guys, ito yung good news para po sa Pilipinas. Tayo po kasi, kung hindi po ako nagkakamali, nasa 17% lamang ang taripa sa atin. Ganyong kababa mga sangkay. Ang ibig sabihin, Pilipinas po ay makikinabang sa mga sangkay, sa pakipagdigma ni Donald Trump. Hindi lamang po sa China ito. Sa Europe mga sangkay, ang tataas din po ng pinataw. So malaki po ang magiging, kumbaga dito, blessing in disguise ito sa Pilipinas at Singapore. Kasi yung dalawang yan, sila lamang po sa Southeast Asia ang may pinakamababa. Malaysia ang taas, Indonesia ang taas ng pinataw ni Donald Trump. Ngayon, ang Pilipinas, kung mangyayari yan, mga sangkay, dito magpupuntahan yung mga negosyante. Dito na kami mag-i-invest, magnenegosyo sa Pilipinas kasi mababa lang yung taripa na pinataw ng bansang Amerika. So, malaki po ang chance na lumago ang ating bansa dahil sa ginagawa ni Donald Trump, mga sangkay. Pero ayun na nga, China versus America. Sino ang mananalo sa digmaang ito? Nagpataw rin ito ng harang sa export ng ilang rare earth materials. Ayon sa Finance Ministry ng China, ang karagdagang taripa nito sa US ay ipapatupad sa AGIS ng Abril. Nako, April 10. Anong date na ba ngayon? April 8. Tapos sa 10, 2 araw na lang. Doon magaganap mga sangkay yung salpukan. April 10. Diyos me, Marimar. Anyari. Bakit ganito na po yung mga higanting bansa? Mahihirapan talaga dito yung mga negosyante. Sinasabing ang aksyon na ito ng China ay lalong nagpapalalim ng umiinit na trade war. Noong Miyerkules, inanunsyo kasi ni Pangulong Donald Trump na papatawan nito ang China ng 34% taripa. 34% din po na taripa sa China. So, ganun din ang ginawa ng China. Okay, 34%. 34% din ipapataw namin sa US. Dagdag sa 20% ang ipinataw dito ngayong taon. Dahil dyan, tinamaan na naman ang kalakalan ng agrikultura. Nako. Agad na sinuspindi ng Chinese Customs ang imports ng sorghums mula sa grain exporter C&D USA Incorporated. Yun, doon sila nag-i-import sa US. So, hininto nila yon. Medyo problema din po ito sa China. Hinarangan din nito ang imports ng poultry or bone meal o fertilizer mula sa 3 US firms. Nako. Nag-anunsyo rin ang Beijing ng pagkontrol sa exports ng medium at heavy rare earths simula noong Biyernes. Nagdagdag rin ito ng 16 na US entities sa export control list nito. Inilagay rin ng China ang 11 firms sa unreliable entity list na pinapayagan ang Beijing na aksyonan ang foreign entities. Kasama rito ang firms kaugnay ng pagbebenta ng armas sa Taiwan na ayon sa China ay teritoryo nito. NJ De Guzman. Grabe, no? Ngayon, di ba, gumanti na yung China. Eto po, gumanti din yung Amerika. Alam nyo, mga sangkay, sobrang lala din ng ipinataw ng Amerika ngayon. Di ba? 34%. Both side, 34% na taripa. Ito, yung bansang Amerika. With China, as you know, against my statement, they put a 34% tariff on above what their ridiculous tariffs were already. And I said, if that tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock, we're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. Tama ba narinig po natin? Maglalagay po sila ng 50% above na taripa laban po sa China. Ang tindi na po na ito. Anong gagawin dito ng China? We're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. Marimar, ang lala nito, 50% na mahigit na taripa laban po sa China. So they've gone for years. They've become a rich country because of people, again, that were in the White House that allowed this to happen. Hundreds of billions of dollars a year they'd make on us on trade, and it shouldn't be that way. And I have a great relationship
relationship with President Xi. I hope it's going to stay that way. I have great respect for China, but they can't do this with just. We're going to have one shot at this. Sabi po niya mga sangkay, nire-respeto ang presidente ng China pero kailangan namin gawin to. Sabi po ni Donald Trump, yumaman daw ang China dahil po, kumbaga, dahil daw po sa kanila mga sangkay. Pero alam nyo guys, yumaman po ang China, lumago po talaga yung bansang China dahil po sa foreign direct investment. Sana nga po, yun din po ang gawin sa Pilipinas. Actually, ginawa po yun ni PBBM. Yung foreign direct investment, mga sangkay, pag-o-open ng ating bansa sa mga foreign investors. Naalala nyo yung economic charter change? Yun po yun, mga sangkay. Yun ang magpapayaman sa Pilipinas. Di ba, nag-announce po nun si PBBM ng suporta. Kaya nga lang, sinong humarang? Si Tatay Digong. Kakalungkot, mga sangkay. Yun na sana yun eh. Yun na yung pag-asa ng Pilipinas na yumaman eh. Kaso hinarang naman. Pero wag po tayo mawalan ng pag-asa, guys. Habang may buhay, sabi pa nga po ng kanta, di ba? Habang may buhay, may pag-asang makakamit. Di tayo pababayaan ng Diyos sa langit. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, sa digmaan na nagaganap sa pagitan po ng bansang Amerika at China? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Pag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.